Isang madilim na mundo ang binigyan ng liwanag ng isang diyosa kung saan nagsama-samang manirahan ng 9 na lahi. Ang mga lahi na ito ay ang Dragonauts, Elves, Oni-folk, Dwarves, Demonkin, Dark Elves, Centaurs, Beastfolk at mga tao. Isang araw ay lumikas ang kanilang nayon ng batang nagngangalang Light para tuparin ang kanyang pangarap na maging isang magaling na adventurer nang sa gayon ay may ahon niya sa kahirapan ng kanyang pamilya. Pagkadating niya sa bayan ay nakapagparehistro din siya kagad sa guild bilang isang F-rank adventurer. Nagtataglay siya ng unlimited gacha na gift at dahil hindi ito alam ng receptionist ay ipinakita niya ito. Ang problema ay lahat ng napalabas niya sa kanyang mga cards ay mga palpak. Kagad naman siyang nagsimula sa pagkuha ng mga job requests pero dahil sa kanyang rango ay mga may mababang bayad lang ang pwede niyang kunin. Pagsapit ng gabi habang tinitingnan niya ang kanyang mga naipon mula sa mga quests ay sinamantala ng isang grupo ng mga beastfolk na kunin ito sa kanya. Hindi na siya nakapalagpas sa mga ito pero pagkaalis ng mga ito ay bigla na lang may nag-alok sa kanya ng tulong na siyang ikinagulat niya dahil isa itong elf. Katapos ay bigla siyang niyakap nito kaya akala niya ay nananaginip lang siya. Nagpakilala ang mga ito na miyembro ng Concord of Tribes na binubuo ng iba't ibang lahi. Ito ay sila Garo, Sasha, Drago, Diablo, Obero, Naano, Sean at Santor. Dahil wala pang tao na miyembro ang kanilang party ay gusto nilang punan ito ni Light. Hindi siya makapaniwala sa oportunidad na ito na siyang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Pero dahil sa kanyang mababang level at halos walang kwentang gift ay nagiging pabigat na din siya sa party. Kaya isang araw habang ipinaghahanda niya ng tsa ang kanyang mga kasama ay sinabi na sa kanya ni Drago na tatanggalin na siya sa party. Dito niya na din nakita ang totoong ugali ng iba pang miyembro ng party at kung gaano siya pinandidirihan ng mga ito dahil na din sa pagiging tao niya. Nagpapanggap lang pala ang mga ito na kunwari ay mabait sa kanya para magampanan ng mga ito ng maayos ang utos sa kanila ng kanilang amo na matyaga ng unlimited gacha dahil pinanghihinalaan siyang isang maestro. Pero dahil walang nagagawang maganda ang kanyang gift ay patunay lang ito na hindi siya isang maestro at kailangan na siyang iligpit. Hindi niya maintindihan kung ano itong maestro na binabanggit nila Drago pero wala na siyang nakuhang malinaw na paliwanag dahil minamadali na ng mga ito na iligpit siya bago pa may makakitang ibang adventurer sa kanila. Matapos siyang atakihin ni Garo ay sinubukan niyang tumakbo ngunit pinunteriya naman siya ni Sasha. Sinamantala ni Garo ang pagkakataon na ito na bugbugin muna siya pero pinigilan ito nila Drago dahil kailangan maipakita nila na nasawi si Light mula sa pag-atake ng halimaw. Sa kagustuhan ni Light na mabuhay ay bigla na lang siyang nakapagpalabas ng teleportation trap. Dahil dito ay napunta siya sa ibang palapag ng dungeon. Sa sobrang sama ng loob na nararamdaman niya ay muli niyang inalala ang kanyang pamilya. Hindi niya akalain na pagtataksilan pala siya ng mga itinuring niyang tunay na mga kaibigan. Ipinangako niya sa kanyang sarili na maghihiganti siya at ililigpit niya ang mga ito kaya hindi siya pwedeng mamatay dito. Ngunit bigla na lang may nagpakitang hellhound sa kanyang likuran na nagtataglay ng level na 1,000 dahil nasa pinakailalim na pala siya ng abyss. Kagad niyang ginamit ang kanyang unlimited gacha at nagulat siya na makapagpalabas siya ng isang babae. Sa isang atake lang nito ay nailigpit kagad nito ang halimaw. Katapos ay lumapit ito kay Light at pinagaling ang mga sugat ni Light. Matapos nitong malaman ng pangalan ni Light ay nangako ito ng buong katapatan sa kanya. Nagpakilala ito sa pangalang May na isang super ultra rare card at may level na 9,999. Nakiusap ito kung pwede nitong gamitin kay Light ang appraisal skill nito at dahil pumayag si Light ay nakita nito ang mga nakatagong abilidad ni Light. Kaya pala imposible itong madetect ng may mabababang level lang ay dahil sa heavy layer ng conceal na ginamit para itago ito. Dito na din nalaman ni Light na nakadepende pala sa mana density ng kapaligiran kung gaano kalakas ang card na pwede niyang mapalabas. Dahil nasa pinakailalim sila ng dungeon ay punong-puno dito ng mana kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na makapagpalabas ng super ultra rare card. Akala ni May ay kusa siyang nagtungo dito para subukan na makapagpalabas ng mga rare cards kaya dito niya na sinabi kung ano ang nangyari sa kanya. Nagboluntaryo si May na iligpit ang mga nagtraidor sa kanya pero hindi siya pumayag dahil gusto niya na siya mismo ang gagawa nito. Plano niyang magpalakas para magawa ito at kahit iniisip niya na imposible ito para sa isang tao na katulad niya ay malaki naman ang tiwala ni May na magagawa niya ito. Napagdesisyonan niya na magtatag ng kaharian dito sa pinakailalim ng abyss na siyang gagawin niyang daan para sa inaasam niyang paghihiganti. Makalipas ang 3 taon ay nabuo niya na ang kanyang kaharian at marami na din siyang napalabas na card sa kanyang unlimited gacha. Isa sa mga ito ay si Jack na may level na 7,777 at siya ding mismong training partner ni Light. Sa ilang buwan ng kanilang pagsasanay ay sobrang laki na din ang pinagbago sa galawan ni Light. Habang abala siya sa pagsasanay ay may pinagawa siyang misyon kay May sa taas. Pero bago umalis si May ay inutusan niya muna ang 4 na maid na palaging nagrereklamo sa kanya dahil solo lang umano niya si Light.
Kinabukasan ng umaga ay ipinatawag ni Light sila na Zuna, Ellie at Aoyuki dahil may natanggap na siyang impormasyon mula kay Mei. Biglang nagpakita dito ang isang hellhound at hindi pa din maiwasan ni Light na manginig dahil sa trauma. Pero kagad na ipinaramdam nila na Zuna sa hellhound kung ano ang kahihinatnan nito sakaling may gawin itong hindi maganda sa kanilang master. Pinakalma ni Light ang mga ito dahil kahit ang hellhound ay maamo na din pala sa kanya. Dito niya na din sinabi na magsisimula na ang matagal nilang pinaplano na paghihiganti dahil ayon kay Mei ay kumagat na sa kanilang bitag ang kanilang target. Ang tinutukoy pala niyang target ay si Garo na kasalukuyang nang kasama ni Mei sa dungeon. Ipinakita dito ang araw nung unang nilapitan ni Mei si Garo para magpakilala bilang maid ni Light at magkunwari na hinahanap niya si Light. Nakiusap siya na kung pwede ay dalhin siya sa lugar kung saan huling nakita si Light at para mapapayag niya si Garo ay inalok niya ito ng mga ginto kapalit ng pagsama sa kanya. Naisip ni Garo na baka isa lang itong patibong pero dahil kampante siya na hindi magiging banta sa kanya ang kagaya ni Mei ay pumayag siya sa request ni Mei. Pagkadating nila sa eksaktong lugar kung saan nila napagpasyahan na iligpit si Light ay dito na ipinaalala ni Mei kay Garo ang mapait na sinapit ni Light sa mga ito. Dahil dito ay kagad na napatras si Garo na nagtataka kung paano nalaman ni Mei ang mga nangyari sapagkat ang Concord of Tribes at iilang mga elite executives lamang ang nakakaalam nito. Nang ipinalabas ni Mei ang nakakatakot niyang aura ay nanginig ng todo si Garo sa sobrang takot. Biglang dumating dito si Light para pakalmayin si Mei na siya namang sinunod kaagad ni Mei. Tinanggal ni Light ang kanyang hood dahilan para mas magulat pa dito si Garo. Pero sa kabila ng kanyang pagkagulat ay mas ikinatuwa na din niya ito dahil kung madadala niya ang katawan ni Light ay siguradong gagawin siyang hari ng Beastfolk. Bagamat alam niya na malakas si Mei ay kampante pa din siya na wala itong magagawa sa dami nila. Pinaatake niya sa kanyang mga kasamahan si Light pero iniligpit lang ni Mei ang mga ito. Sinabihan ni Light si Mei na magbantay lang sa likod para masigurado na walang may makakatakas kina Garo. Sa kabila ng nasaksihan ni Garo ay hindi pa din ito natakot kay Light dahil iniisip niya na mas malakas pa din siya. Umatake silang lahat ng sabay-sabay ngunit binugbog lang sila ni Light. Nilapitan ni Light si Garo at inasar kaya pilit itong bumangon kaagad. Dito na nito pinalabas ang kanyang Mojibis Fenrir na may level 500. Ngunit tinawag lang itong mahina ni Light at nagboluntaryo pa siya na magpaatake dito. Pagkaatake ng Fenrir ay tuwang-tuwa pa si Garo hanggang sa magulat na lang siya nang makita si Light na hindi man lang nagtamo ng kahit kaunting galos. Dahil pagkakataon na ni Light para siya naman ang umatake ay inilabas niya ang kanyang Wolf Fenrir na may level 9,000. Hinipan lang nito ang Fenrir ni Garo at wala na itong nagawa. Hindi makapaniwala si Garo na madali lang nailigpit ang ipinagmamalaki niyang Fenrir. Dito na ipinakita ni Light ang kasalukuyan niyang level na mas lalo lang ikinagulat ni Garo. Inisip na lang nito na isa lang impostor ang Light na nasa harapan niya dahil hindi man lang umano nagbago ang hitsura at katawan ni Light kahit 3 taon na ang lumipas. Ito pala ay dahil sa Bracelet of Youth na suot ni Light para mapanatili niya ang kanyang hitsura nang sa gayon ay hindi niya makalimutan ang sakit, galit at kawalan ng pag-asa nung sinubukan siyang iligpit nila Garo. Nang mapagtanto ni Garo na siguradong may kalalagyan na siya ay kaagad siyang humingi ng tawad at nakiusap na hindi siya iligpit. Tinanong ito ni Light kung ano itong maestro na tinutukoy nila nung araw na iyon. Ngunit wala itong malinaw na sagot kaya tinanong ni Light ang mga kasama nito. Sa takot ng mga ito ay nagsinungaling silang lahat na alam nila ang tungkol sa maestro kaya iniligpit silang lahat ni Mei dahil nakikita pala ni Mei na nagsisinungaling lang sila gamit ang Eye of Truth nito. Tinanong ni Light si Garo kung sa tingin ba nito ay may pag-asa sila na manalo kung makidigma sila sa taas. Bagamat naniniwala si Garo na may kakayahan sila na manalo ay mahihirapan pa din siya kung mag-isa lang siya. Dahil dito ay dinala niya si Garo sa kanyang kaharian o sa pinakailalim ng abyss kung saan naghihintay ang buong niyang hukbo. Pagkaupo niya ay inutusan niya ang lahat na ipakita ang kanilang stats. Sa sobrang tataas ng level ng mga ito ay natulala na lang si Garo. Muli itong tinanong ni Light kung sapat na ba ang lakas ng kanyang hukbo pero hindi niya na kinailangan pa ang sagot ni Garo dahil alam niya na ang sagot nito base sa reaksyon ng mukha nito. Dahil umuusad na ang kanilang mga plano sa taas ay muli niyang inalala ang araw nung binisita niya ang kanyang pamilya. Ngunit pagkadating nila dito ay nagulat na lang siya nang makita niya ang kanilang nayo na wasak na. 6 na buwan na ang nakakaraan simula ng araw na iyon at dahil hindi niya nakita ang katawan ng kanyang pamilya ay umaasa pa din siya na buhay pa ang mga ito. Kasama sila Nemumo at Gold ay plano niya na mangalap ng impormasyon sa bawat nasyon bago sila gumawa ng hakbang sa pinaplano niyang pakikidigma. May hinala din siya na may kinalaman din sa pag-aakalang isa siyang maestro ang pag-atake sa kanilang nayon. Kung hindi niya magustuhan ang kanyang mga matutuklasan ay hindi siya magdadalawang isip na gawing impyerno ang mundo. Para hindi siya madaling makilala ay gumamit siya ng full mask at gagamit siya ng pangalan na Dark. Nagtungo sila sa bayan ng Doges para magparehistro dito bilang mga adventurers.
Sa ngayon ay prioridad muna nila na pataasin ang kanyang adventurer rank. Bago sila makarating ng Doges ay may nakita silang mga tao na inaatake ng mga dwarves. Hindi sila nagdalawang isip na tulungan ng mga ito at dahil patungo din ng Doges ang mga ito ay sumabay na din sila. Pagkadating nila ng Doges ay dito na nagpakilala ang ama na si Colonel at inalok sila na bumisita sa hotel nito kung dito sila matulog. Hindi naman naging problema sa kanila ang pagpaparehistro sa guild pero hindi maiwasan ni Nemumo na magreklamo sa pagiging F-rank adventurer ni Light. Katapos nilang magparehistro ay dumaan sila sa hotel ni Colonel para umupa dito ng kwarto sa loob ng isang buwan. Para masigurado na walang may makakarinig sa kanila dito ay gumamit si Light ng silent, magic jamming at detection card. Hindi na din sila nag-aksaya pa ng oras at kaagad din silang nagtungo sa dungeon para magpataas ng rank. Habang nakapila sila ay bigla na lang may sumingit na party sa unahan. Napansin ni Light ang mga batang adventurer na gusto sanang magreklamo sa mga sumingit pero nag-aalangan sila dahil baka makaaway pa nila ang mga ito. Dahil dito ay si Light na mismo ang nagreklamo sa mga sumingit para paalisin ang mga ito. Hindi matanggap ng nirereklamo na si Kaito na pinagsasabihan siya ng isang tao pero kaagad siyang pinigilan ng kanyang kasama na si Yanak. Minabuti nila na sumunod na lang sa pila para hindi na magkagulo pa. Dahil dito ay humanga ang ibang adventurer kina Light at pinasalamatan din sila ng mga batang adventurer na sila Elio, Gimra, Wordy at Mia. Hindi na sila ganong nakapag-usap pa ng matagal dahil tinawag na ang mga ito. Di rin nagtagal ay tinawag na din sila Light para papasukin sa dungeon. Ginamit ni Light ang clairvoyance, conceal at flight para mas mabilis at malaya silang makapaglibot-libot ng hindi nahahalata ng ibang adventurer. Nang makapasok naman na sila Kaito ay ibinuhos na lang ni Kaito sa mga halimaw ang kanyang galit matapos mapahiya kanina ni Light. Isa pala itong elf na dating miyembro ng Elite Warriors ng Elven Kingdom na tinatawag na White Knights. Habang si Yanak naman ay isang Dark Elf researcher na nangakong tutulungan si Kaito na malampasan ang kanyang limit. Para magawa ito ay kailangan nila ng maraming isasakripisyo at ito ang rason bakit pumasok sila ng dungeon. Mabilis namang nakaipon sila Light ng mga magic gems para sa pagpaparank up nila. Nang pabalik na sana sila ay nakita nila ang party nila Elio na may nilalaban ng mga goblins. Bagamat madali lang nilang natalo ang mga goblins ay ipinakita ni Light sa kanila na mahalaga ding tingnan nila ang kanilang likuran. May bush snake na pala ang muntikan ng makakagat kay Mia at kung nangyari ito ay siguradong malaking problema ito sa kanilang party. Ilang sandali lang ay bigla na lang silang nakaramdam na may mga paparating. Nagsilabasan mula sa kagubatan ng mga Great Bush Wolves pero hindi pala ito ang problema dahil nasa likuran pala ng mga ito ang isang quad-side mantis. Plano ni Elio ay atakihin nila ito ng sabay-sabay at katapos ay tatakbo sila. Ngunit ang plano ni Light ay iligpit ito para pandagdag nila sa kanilang mga nakolektang magic gems. Pagka-atake nito ay unang nakipaglaban dito si Gold hanggang sa tumulong si Light gamit ang Fire Arrow. Hindi makapaniwala si Mia na nakagamit si Light ng isang combat class spell ng walang incantation. Matapos makipagpalitan ng atake ni Gold sa quad-side mantis ay dito niya na ito binigyan ng pinsala. Muling umatake si Light gamit ang 30 fire arrow na mas lalo pang nagpagulat kay Mia. Sa sobrang dami na ng pinsala ang natamo ng quad-side mantis ay nagpa siya ito na tumakas. Kaya ginamit ni Light ang firewall na isang tactical class spell naman. Sinubukan ng quad-side mantis na lumipad kaya dito na ito iniligpit ni Nemumo. Dahil sa kanilang ipinakitang lakas ay inakala tuloy ni Elio na galing sila sa kilalang party. Kaya nang sabihin nila na mga baguhan at F-rank adventurer lang sila ay nagulat ang mga ito. Dahil may plano ang mga ito na mag-camp sa lugar ay niyaya sila na sumama. Hindi naman nila tinanggihan ang mga ito kaya nagkaroon sila ng mas mahabang pag-uusap. Dito na nila nalaman ang rason bakit nakikipagsapalaran ng mga ito bilang mga adventurer sa murang edad nila. Plano nila ay makaipon ng pera para mapaaral si Mia sa Duchess Academy of Magecraft. Dahil wala na silang mga magulang ay ito lang ang naiisip nilang paraan para mabilis na makaipon. Matapos makuha nila Kaito ang ilang materyales para sa experiment ni Yanak ay susunod naman nilang kukunin ng primary material at ito ay mga tao. Dahil ilang araw nang nagpapabalik-balik sila Light sa guild na may dalang maraming magic gems ay tuwang-tuwa palagi ang receptionist sa kanila. Naging kilala na din sila dahil dito pati na din ang pagtalo nila sa quad-side mantis kaya pinangalanan ng kanilang party na Black Motley. Pagkadating nila sa dungeon ay nilapitan sila ng dalawang adventurer na nagpakilalang sila Suvelan at Gilbert. Nais lang pala ng mga ito na ipaalam sa kanila na umaasa umano sa kanila ang lahi ng mga tao na maipapakita nila sa ibang lahi na kaya nilang makipagkumpetensya sa iba ding lahi. Plano nila ngayon ay dumiretso sa 5th floor pero ilang minuto lang pagkapasok nila ng dungeon ay nakita nila sila Elio kaya nilapitan muna nila ang mga ito. Sakto namang may gusto din palang ibigay si Mia kay Light na isang ointment na para umano sa nasunog na balat.
Dahil dito ay napagpasyahan ni Light na bigyan din ito ng isang bracelet. Walang kaalam-alam si Mia na ang bracelet pala na ito ay isang wish bracelet. Pagkadating nila ng 5th floor ay inatasan ni Light sila ni Umo na asikasuhin ng mga Yetis na kailangan nila dahil babalik muna siya sa kanilang kaharian. Humingi siya ng update sa kanilang revenge operation at sa inaasahan ay walang nagiging problema dito si Ellie. Naisip niya na hindi niya na siguro kailangan pa na magpabalik-balik dito kaya ipinaubaya niya na lang sa iba pang gawain sa kaharian. Ang target pala nila ngayon ay si Sasha at hindi na din siya makapaghintay na makita ang magiging reaksyon nito. Sinimula naman ng isagawa nila Kaito ang kanilang panghahanting sa mga tao at ang isa sa nabiktima nila ay ang party nila Suvelon. Matapos makita ni Suvelon ang kalagayan nila Gilbert ay wala na siyang ibang naisip kundi gumawa ng paraan para makatakas dito at maipaalam sa guild ang mga nangyari. Ang problema ay hindi basta-basta papayag si Kaito na magawa niya ang kanyang pinaplano. Katapos ay bigla siyang inatake ni Yanak dahil kailangan pala nito ng buhay na tao. Isang araw ay nagrereklamo na naman si Nemumo dahil hanggang D-rank lang ang itinaas ng ranggo ni Light. Ayon sa receptionist ay pwede naman ma-promote muli si Light kung may magawa o mano ulit siyang malaking bagay. Dito na ipinakita sa kanila ang job request tungkol sa adventurer killer sa dungeon. Habang pinag-uusapan nilang tatlo kung paano nila mahuhuli ang adventurer killer ay bigla silang nakaramdam na may paparating. Biglang lumitaw ang isang portal at lumabas mula dito si Mia na sugatan na. Paulit-ulit nitong sinasabi na kailangan niya umanong magmadali at sabihan sila Light sa nangyari sa kanila. Matapos itong pagalingin ni Light ay tiningnan niya ang memorya nito para malaman kung ano ang nangyari sa kanila. Matapos pala nilang malaman ang tungkol sa mga adventurer killer ay napagpasyahan nila kaagad na umuwi. Ngunit habang nagpapahinga sila ay nakita sila ng party nila Kaito. Dahil hindi nila alam na ang mga ito pala ang sinasabing adventurer killer ay inabisuhan din nila ang mga ito. Ngunit hindi na itinago pa nila Kaito na sila nga ang adventurer killer kaya kaagad na sinabihan ni Elio si Mia na tumakbo. Sinugod niya si Kaito ngunit naunahan lang siya nito at kahit sila Gimra at Wordy ay naunahan din. Para makatakas si Mia ay pinilit pa din nila Gimra at Wordy na bumangon muli. Kaya napilitan na silang iligpit ni Kaito kahit gusto sana ni Yanak na makakuha sila ng mga buhay na tao. Pagkalapit ni Kaito kay Mia ay muling bumangon si Elio para mabigyan ng oras si Mia na makatakbo. Kahit labag sa loob ni Mia ay napilitan na lang siya na tumakbo. Bago pa mahabol ni Kaito si Mia ay sinimulan kagad ni Elio ang pag-atake kay Kaito. Sinubukan niya ang itinuro sa kanila ni Gold at matagumpay niyang napabagsak si Kaito. Katapos ay inasar pa niya si Kaito kaya sa sobrang galit nito ay hindi na ito nagdalawang isip na atakihin siya. Dali-dali namang hinabol ni Kaito si Mia at nagawa niya pa itong maabutan. Sa galit ni Mia ay tinawag niyang bully at mahihina lang ang kinakalaban ni Kaito. Kaya muling naalala ni Kaito ang mga sinabi ng kanyang mga kalahi at ang ugali niyang ito umano ang isa sa rason bakit siya tinanggal sa White Knights. Dito na siya nagalit ng sobra pero nang ililigpit niya na si Mia ay na-activate ni Mia ang wish bracelet na ibinigay sa kanya ni Light. Matapos makita ni Light ang lahat ay kaagad niyang pinaghanda sila ni Umo at Gold. Akala ni Kaito ay nag-teleport pabalik si Mia kaya bumalik siya kaagad sa kinaroroonan nila Yanak. Dito na sila nabahala dahil malaki ang posibilidad na baka umabot sa Elven Queendom ang balita na hawak nila ang Grandies. Siguradong darating ang mga miyembro ng White Knights kasama ang kanilang captain na may lagpas 3,000 na level. Maliban dito ay may mga sandata din ng mga ito na kasing lakas ng Grandies. Naisip ni Yanak na hindi naman ito magiging problema basta makumpleto niya lang ang kanyang research para malampasan ang limit ni Kaito. Biglang dumating dito si Light na siyang ikinagulat ni Kaito dahil hindi man lang niya ito naramdaman. Nagulat din si Yanek na nakuha nila Gold si Elio at buti na lang ay buhay pa ito. Nang malaman nila Kaito na nasa pangangalaga nila Light si Mia ay ikinatuwa nila ito dahil kakailanganin lang nila ngayon na iligpit sila Light pati si Mia at siguradong hindi na malalaman ng iba na sila ang adventurer killer. Dahil napuno na si Light ay sisiguraduhin niyang papahirapan niya si Kaito hanggang sa magmakaawa ito na iligpit na lang siya. Hindi nagustuhan ni Kaito ang mga titig sa kanya ni Light kaya inatake niya si Light at nagulat sila na madali lang itong sinangga ni Light. Muli siyang umatake ng sunod-sunod ngunit kahit anong gawin niya ay nasasangga lang ni Light ang mga ito. Dito niya na ginamit ang kapangyarihan ng Grandies at bawat atake niya ay nagtataglay ito ng iba't ibang attribute. Gayunpaman ay hindi ito problema kay Light kaya natutulala na lang si Yanak sa kanyang mga nakikita. Muling umatake si Kaito pero sa pagkakataon na ito ay kinontra na ito ni Light. Hindi matanggap ni Kaito na ang future legendary hero na kagaya niya ay pinaglalaroan lang ng isang bata. Isa pa ay mula sa pamana ng isang maestro ang hawak niyang Grandies kaya isa itong holy sword na kayang lagpasan ang lahat. Natanong ni Light kung bakit alam nito ang tungkol sa maestro kaya sinabi ni Kaito na dumadaloy umano sa kanya ang dugo ng isang maestro at tinatawag siyang sub-maestro.
Dahil dito ay biglang nagbago ang plano nila Light at sa halip ay dadakpin na lang nila sila Kaito para kuhanan ng impormasyon. Hindi naman pumayag na lang basta-basta si Yanak na magpadakip na lang kaya ginamit niya na ang resulta ng kanyang eksperimento. Nakilala kaagad ni Light ang isa sa mga ito dahil ito pala ay si Suvailon. Pinaatake ni Yanak ang mga ito at kahit madali lang napupuruhan nila Nemumo ang mga ito ay nagre-regenerate lang sila. Tuwang-tuwa naman si Yanak sa kanyang mga nakikita na para bang alam niya na ang kalalabasan ng labanan. Dito na napagpasyahan nila Nemumo na gamitin na ang kanilang mga kapangyarihan. Akala ni Yanak ay magre-regenerate pa ang kanyang mga alagad kaya nagulat na lang siya nang unti-unting maluso ang mga ito. Sa sobrang pagkabahala niya ay hindi niya na napansin ang sipa ni Nemumo sa kanyang betlog. Dahil hirap na hirap si Kaito na makipagsabayan kay Light ay ginamit niya na ang ultimate form ng Grandies. Aminado si Light na interesante nga ang teknik na ito pero puro forma lang ito at wala ding kwenta. Para maipakita kay Kaito na totoo nga ang kanyang mga sinasabi ay nagboluntaryo siya na magpatama. Kagad namang sinamantala ni Kaito ang pagkakataon na ito ngunit nagulat na lang siya na hindi man lang tinablan si Light. Kahit paulit-ulit siyang umatake hindi pa din niya mabigyan ng pinsala si Light. Hindi na pinatagal pa ni Light ang kanilang laban at ginantihan niya na si Kaito. Dito na natauhan si Kaito at kaagad itong humingi ng tawad kay Light para hindi siya iligpit. Kasama si Yanak ay dinala nila ang mga ito sa kanilang kaharian at para mabigyan ng maayos na libing sila Gimra at Wordy ay isinama na din nila ang mga ito. Katapos ay binalikan nila si Mia at isinama na din nila si Elio. Bagamat nakahinga ng maluwag si Mia nang makita na buhay pa ang kanyang kuya ay hindi naman niya lubos maisip ang sinapit nila Gimra at Wordy. Minabuti ni Light na iwan muna ito habang ipinagluluksa nito sila Gimra at Wordy. Na-promote si Light bilang C-rank adventurer matapos silang makapagbigay ng impormasyon tungkol sa mga adventurer killer at ang pagligtas nila kina Elio at Mia. Nang maging maayos na ang kalagayan ni Elio ay nagpaalam sila na babalik na umano sila sa kanilang bayan. Hindi na nila magagawa pang magpatuloy sa pagiging adventurer dahil wala na ang dalawa nilang kaibigan na nagbigay ng lakas ng loob kay Mia para maging adventurer. Kahit si Elio ay hindi din kaya na bumuo muli ng party na wala sila Gimra at Wordy. Gayunpaman ay ipagpapatuloy pa din ni Mia ang pangarap niyang maging tunay na salamangkero. Pagkabalik ni Light ay binasa niya ang mga nakuhang impormasyon nila Ellie kay Kaito tungkol sa maestro. Napag-alaman nila na nakuha ni Kaito ang impormasyon na ito sa captain ng White Knights kaya sa ngayon ay tanging ito lang ang pwede nilang maging lead. Dahil wala na din naman na silang makukuha pa kina Kaito at Yanak ay napagpasyahan ni Light na iligpit na ang mga ito. Tungkol naman sa plano nila kay Sasha ay nakahanda na ang plano ni Ellie at mag-uumpisa ito sa pagdakip sa mga White Knights. Posible ding mga sub-maestro ang mga ito at ang kanilang vice captain ay fiancé ni Sasha. Kasalukuyan namang ikinikwento ni Sasha sa kanyang fiancé na si Mikhail ang hitsura umano ng mukha ni Light nung pinunterian niya ito sa paa. Kaya naikwento din ni Mikhail ang mga hitsura ng mga tao sa isang nayon bago nila iligpit ang mga ito dahil naging parte pala siya sa isang operasyon para lipulin ang mga mamamayan ng nayon na ito. Para sa kanila ay nakakatuwang pagmasdan ng mga tao na nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Wala silang kaalam-alam na may paparating na palang delubyo sa kanilang mga buhay. Nang pauwi na sila Sasha ay napahinto ang kanilang karwahe matapos aksidenteng maitapon ng kargador na tao ang mga produkto ng amo niyang isa ding elf. Habang pinaparusahan ito ay nakita ni Sasha si Light na papasok sa eskinita kaya dali-dali siyang bumaba ng karwahe para sundan ito. Bagamat hindi niya naabutan si Light ay may nakita naman siyang sulat na maghihintay umano si Light sa kanya sa tore. Kagad siyang nabahala dito sapagkat alam niyang posibleng mawala lahat ang kanyang pinaghirapan kung totoo nga na buhay pa si Light. Nasa taas lang pala sila Light at sisiguraduhin ni Ellie na pagsisisihan ni Sasha ang ginawa nito sa kanilang master. Maliban kay Mikhail ay kasalukuyan magkakasama naman ang ibang miyembro ng White Knights na sila Kaya, Nia, Mustay, Sharfat at kanilang captain na si Hardy. Habang pinaglalaroan nila Kaya at Nia ang isang tao ay hindi maiwasan ng kasamang babae ni Sharfat na maawa sa kalagayan ng lalaki. Napag-usapan nila ang tungkol kay Kaito dahil naatasan sila na linisin ang kalat nito. Ilang sandali lang ay nagsimula na silang magbangayan at dahil walang may nagpapatalo sa kanila ay pinatahimik na sila ni Hardy. Sa sobrang takot na naramdaman nila ay napahinto silang lahat. Pinaligpit ni Hardy kay Sharfat ang lalaki at pinalinis niya ito sa kambal. Matapos niyang paalisin si Mustay para sa misyon nito ay pinagsabihan naman niya si Sharfat dahil baka makapagpalahi ito sa iba. Kilala silang mga White Knights na may maraming dugong nananalaytay mula sa maestro at kailangan nilang mag-ingat. Pagsapit ng gabi ay nagising si Sasha matapos biglang lumitaw sa kagubatan ng isang higanteng tore. Dahil dito ay naisip niya na ito siguro ang tore na tinutukoy sa sulat. Kinabukasan ng umaga ay may elf ang magde-deliver sana ng mga batang alipin.
Ngunit biglang nagpakita sa kanila ang isang hellhound at sa sobrang takot ng elf ay dali-dali itong umalis at iniwan na lang ang mga bata. Nasundan pa ito ng maraming beses at napansin ng mga elf na simula nung lumitaw ang higanteng tore ay nagsimula ng magpakita ang maraming halimaw sa kagubatan. Dahil kulang sa tao ang hukbo ng Queendom ay nagpatulong na sila sa mga guild para paimbestigahan ang tore. Habang tinitingnan nila ang poster ay biglang inaya si Nemumo ng dalawang elf na sumali sa party ng mga ito. Kagad silang tinanggihan ni Nemumo at tumulong din si Light na magpaliwanag sa mga ito. Ngunit nagalit lang ang isa sa mga ito kaya ginamit ni Light ang Thunder Arrow. Hindi na ito nakapalagpa at dito na din nakilala ng ibang adventurer sila Light. Sinubukan naman ng tatlong elf na magdala ng isang tao na pain para kung sakali mang atakihin sila ng halimaw ay makakatakbo pa sila. Ngunit nang magpahinga saglit ang kanilang pain ay dito na sila inatake ng Hellhound. Matapos silang kainin ay nagtaka ang batang babae na hindi siya kinain. Dito na dumating ang mga alagad ni Aoyuki na naatasan niya para asikasuhin ang mga nililigtas nilang mga tao. Dinadala nila ang mga ito sa itinayo nilang maliit na nayon para makapamuhay sila ng malaya. Hindi naman maiwasan ni Sasha na mamroblema kung paano siya makakalapit sa tore matapos niyang malaman na maraming umaaligid dito ng mga halimaw. Hindi siya pwedeng humingi ng tulong sa White Knights dahil baka malaman ng mga ito na buhay pa si Light. Pero kahit anong mangyari ay kailangan niyang makapunta sa tore at para mailigpit niya na si Light. Kinabukasan ay nagpatawag ng pagpupulong ang reyna ng Elven Queendom na si Leaf para pag-usapan kung paano nila reresolbahin ang problema sa tore. Nais ng Chancellor na ipadala na ang White Knights para mag-imbestiga dito pero hindi sumang-ayon si Hardy sa kadahilan ng delikado para sa kanyang hukbo na sumugod sa tore nang wala silang malinaw na impormasyon dito. Sinangayunan naman ng reyna si Hardy kaya wala nang nagawa pa dito ang Chancellor. Anak pala ng reyna si Hardy at alam nila na may pinaplano ang Chancellor na buwagin ang monarkiya. Alam ng reyna na wala itong magagawa hanggat prinoprotektahan siya ng kanyang anak. Ang problema na lang nila ngayon ay ang tore at baka senyales ito ng pagbabalik ng Archfiend. Bagamat kaya itong talunin ng 8 Nation Alliance ay magiging dahilan naman ito sa pagdating ng hero mula sa lahi ng mga tao. Posibleng maging maestro ang hero na ito at tanging magagawa lang nila ay lipulin sila o gawing kakampi. Naisip ni Hardy na siya na lang sana ang naatasan na mag-asikaso sa pinaghinalaang maestro na ipinaligpit din. Nang makahanap na ng mga adventurer si Sasha na makakasama ay kaagad silang nag-apply sa tower scouting request. Biglang nakarinig si Sasha ng pamilyar na boses at nakita niya sa di kalayuan sila Light. Kaagad niyang tinawag si Light na inatasan lang sila Nemumo na manatiling kalmado. Alam ni Light na hindi pa ito ang tamang oras para magkaharap sila ni Sasha kaya gumawa siya ng paraan para hindi siya makilala nito. Matapos nitong makita ang sunog niyang mukha ay nandiri ito at kaagad na umalis. Mabuti na lang din ay gumana ang illusionary na peklat na ginawa ni Light gamit ang kanyang full mask. Pagkapasok nila ng kagubatan ay hinabol naman sila ng dalawang elf na nakaaway nila nung isang araw para maghiganti. Sinubukan nilang iwanan ng mga ito pero hindi pa din sumuko ang mga ito hanggang sa makarating sila sa bahagi ng kagubatan na plano nilang puntahan. Akala ng mga ito ay tagumpay na ang kanilang plano dahil maililigpit na nila sila Light. Dito na tinawag ni Light si Mera para ipasikaso ang mga ito. Kaya nagulat na lang ang mga ito nang biglang lumitaw sa kanilang likuran si Mera at walang awa silang iniligpit. Ilang sandali lang ay dumating na din dito sila Ice Heat, Suzo at Jack. Kabilang si Mera ay pare-pareha silang may level na 7,777. Sabay-sabay silang nagtungo sa tore kung saan naghihintay na din dito sila Nazuna, Aoyuki at Ellie. Pinapasok silang lahat ni Ellie sa tore at nakita nila sa unang palapag ang alagang dragon nito. Katapos ay dumiretso na sila sa top floor kung saan andito ang inihanda ni Ellie na trono ni Light. Muling ipinaliwanag ni Ellie sa kanilang lahat ang orihinal na plano. Pero para umano mas maging kapanapanabik ang mga mangyayari ay may idinagdag siya sa plano. Dahil kilalang pinakamalakas na hukbo ng Elven Queendom ang White Knights ay magandang pagkakataon nito para labanan muna ang mga ito bago sila dakpin. Para naman hindi maapektuhan ang pagiging adventurer ni Light ay naghanda na din siya ng shadow na pansamantalang makakasama nila Nemumo at Gold. Kasalukuyan naman ang kumikilos na sila Sasha para lapitan ng tore pero dahil sa mga halimaw na nakapalibot sa tore ay natakot na ang mga binayaran niyang adventurer. Pinilit nilang makalapit sa tore pero nang makita nila ang alagang dragon ni Ellie ay dito na napagpasyahan ni Sasha na bumalik na. Wala silang kaalam-alam na pinapanood lang sila nila Light. Sigurado si Ellie na sa mga nakita ni Sasha ay siguradong hihingi na ito ng tulong sa White Knights. At hindi nga siya nagkamali dahil pagkabalik nila Sasha ng Queendom ay kaagad nitong ipinaalam sa konseho ang kanyang mga nakita sa tore. Dito na napagpasyahan ni Hardy na sumali na sa investigasyon at sisiguraduhin umano niya na ililigpit nila ang dragon.
Nakiusap naman si Sasha sa Chancellor na payagan siyang sumama sa White Knights. Plano na din pala ito ng Chancellor pero kailangan niya umano munang hiramin sa kanyang ama ang isa sa koleksyon nito dahil kakailanganin niya ito. Kinabukasan mismo ng umaga ay lumakad sila kagad para magtungo sa tore. Habang ginagabayan ni Sasha ang White Knights ay pinapanood lang sila nila Light. Makalipas ang ilang oras na paglalakad ay nakarating na sila sa tore. Lumabas mula sa tore ang mga Hellhound at nang makalabas na silang lahat ay pinaumpisahan na ni Hardy ang kanilang diversion tactic. Katapos ay dito niya na ginamit ang kanyang teknik na tinatawag na silent. Dali-dali silang pumasok ng tore at sa pagkakataon na ito ay si Sharfat naman ang nanguna sa kanila. Ngunit nagulat na lang sila nang may maapakan silang teleportation circle. Na-teleport sila sa iba't ibang bahagi ng tore kung saan naghihintay ang kanilang mga makakalaban. Plano sana ng kambal na hanapin ang kanilang mga kasama pero nagpakita na sa kanila sila Ice Hit at Mera. Alam nila Ice Hit na parehong mahina ang kambal kaya naasar sa kanila ang mga ito at biglang umatake. Kampante ang mga ito na bagay lang sa kanilang estilo ang madaming pillars. Ilang sandali lang ay ginamit na nila ang kanilang teknik na Wind Cutter. Hinarap naman nila Suzo at ang kanyang sandata na si Loxy Sharfat. Pero nabighani lang ito sa ganda ni Suzo na naisa nang makipagkilala. Matapos nitong malaman ang plano nila Suzo ay hindi na ito nagpumilit pa. Gamit ang invisible crossbow nito ay inatake nito si Suzo pero nasanggalang ito ni Suzo na kaagad nakapag-counter. Hindi makapaniwala si Sharfat na nagawang masangga ni Suzo ang kanyang invisible bolt at nakapag-counter pa. Kasalukuyan namang nagpapanggap sila ni Mumu na nilalabanan ng mga Hellhound para walang manghinala sa kanilang party. Dahil naihilagan lang nila Ice Hit at Mera ang mga Wind Cutter ay mas maraming Wind Cutter pa ang pinalabas ng kambal. Ilang sandali lang ay nagkaroon ng pagkakataon si Kaya na mapuruhan ng isang kamay ni Mera. Akala ng kambal ay pumapabor na sa kanila ang laban ngunit pinatunayan lang pala nila kung gaano sila kaina. Matapos nilang mapagtanto na walang dugo ang espada ni Kaya ay dito na ipinakita ni Mera ang mga kayang gawin niya sa kanyang katawan. Nagpakilala sila ni Ice Hit pero ayaw maniwala ng kambal na may 7,777 silang level. Sinubukan ng mga ito na umatake kaya ipinaramdam na nila sa mga ito kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang level. Sa sobrang takot ng mga ito ay dali-dali silang tumakbo palayo kaya sa kauna-unahang pagkakataon ay ginamit na ni Ice Hit ang kanyang kanang kamay para palabasin si Efreet. Kaya nang wala nang matakbuhan ng kambal ay dito na nila naramdaman ng sobrang init. Kagad silang lumikha ng ice wall ngunit madali lang itong natunaw. Sinubukan pa nila itong ulitin ng maraming beses hanggang sa hindi na nila nagawang mapigilan ang kapangyarihan ni Ice Hit. Bilang pagsunod sa plano ay hindi sila iniligpit pero ipaparamdam naman ni Mera sa kanila kung ano ang pakiramdam ng mga pinaggagawa nila sa mga tao. Habang walang tigil sa pag-atake si Sharfat ay tanging pag-iwas lang muna ang ginawa ni Suzo. Ilang sandali lang ay napuruhan si Suzo pero nagulat si Sharfat na hindi man lang ito nagkaroon ng kahit kaunting galos. Nalaman niya na Light pala ang pangalan ng gustong lalaki ni Suzo kaya pinayuhan niya si Suzo na kalimutan na nito si Light at ininsulto niya din ito. Dito na nagalit ng sobra si Suzo at wala na itong ibang inisip kundi iligpit si Sharfat. Matapos makita ni Sharfat ang gagawing atake ni Suzo ay nanginig na lang ito sa sobrang takot. Pagka-atake ni Suzo ay sinubukan pa niya itong tapatan hanggang sa hindi niya na din nakayanin dahil sa sobrang dami ng mga ito. Nang magpakita naman si Jack kay Mustay ay kaagad siyang nagpakilala dito. Pero katulad sa ibang White Knights ay hindi din ito naniwala sa kanyang level na 7,777. Nagpa siya ito na tapusin siya kagad pero nagulat na lang ito nang madali niya lang sinangga ang sandata nito. Kaya ginamit din ito kagad ang buo niyang lakas na kahit umano ang kanilang captain ay nahirapan. Ngunit pinitik lang siya ni Jack kaya napagpasyahan niya na gamitin na ang kapangyarihan ng kanyang sandata. Wala siyang pakialam kahit pa umiksi ang kanyang buhay sa paggamit nito basta ang importante sa kanya ay mailigpit si Jack. Pero pagka-atake niya ay nasangga na naman ito ni Jack na ginamit na din ang iron-blooded barricade nito. Sa halip na matakot ay muling sumugod si Mustay hanggang sa sirain na ni Jack ang kanyang sandata. Sa pagkakataon na ito ay si Jack naman ang gumanti na hindi na nasangga ni Mustay. Hinarap naman ni Nazuna si Hardy dahil gusto ni Light na makita ito na makipaglaban sa iba. Bagamat nararamdaman ni Hardy na malakas si Nazuna ay wala pa din siyang pakialam dito dahil para sa kanya ay siya ang pinakamalakas at walang sino man ang makakatalo sa kanya. Hinintay muna ni Nazuna na maunang umatake si Hardy pero dahil hindi ito umatake ay napagpasyahan niya na siya na ang mauna. Pagka-atake niya ay hindi akalain ni Hardy kung gaano kalakas ang tatama sa kanya. Hindi lang nasira ang kanyang sandata dahil pati siya ay napuruhan din dahilan para bumagsak na lang siya. Pinagalitan naman ni Ellie si Nazuna dahil nasira nito ang pader ng kanyang tore. Dahil dito ay kailangan pa ni Ellie na gumamit ng maraming mana para ayusin ang sira.
Ilang sandali lang ay biglang nagkamalay si Hardy at kaagad na pinagaling ang kanyang sarili. Katapos ay muli itong bumangon at naghanda para ipagpatuloy ang pakikipaglaban kay Nazuna. Ginamit niya ang silent dahil may kakayahan pala ito na bawasan ang lakas ng kanyang kalaban at isalin ito sa kanyang katawan. Dahil dito ay nagamit niya din ang Hermit na isang magical blade. Pero nagulat na lang siya nang ibinalik ni Nazuna ang espada nito. Sa isip-isip niya ay estratehiya siguro ito ni Nazuna para labanan ang kanyang invisible na espada. Pero bago pa man siya makaatake ay bigla na lang sumugod si Nazuna at napuruhan siya sa sikmura. Sa sobrang lakas nito ay muntikan na namang masira ang pader. Tuwang-tuwa si Nazuna na sa pagkakataon na ito ay hindi niya na nabutas ang pader. Kaya pala hindi niya ginamit ang kanyang espada ay para makapagpigil siya sa kanyang lakas. Ngunit pinagalitan pa din siya ni Ellie dahil gagamit pa din ito ng mana para ayusin muli ang pader. Sakto namang kakarating lang din nila Sasha at Mattel sa tapat ng pinto kung saan naghihintay sila Light. Pinagbuksan nila ang mga ito at pagkapasok nila ay kaagad na binati ni Light si Sasha. Nang tinanggal ni Light ang kanyang full mask ay nagulat si Sasha na wala na ang kanyang peklat at ang totoong mukha niya na mismo ang nakikita nito. Katulad kay Garo ay nagtaka din ito na hindi nagbago ang kanyang mukha kaya ipinaliwanag niya din ang rason kung bakit. Para malinawagan si Mattel ay ipinaliwanag na din ni Light dito kung ano ang mga nangyari simula nung ma-teleport siya sa pinakailalim ng abyss. Ikinatuwa naman ito ni Mattel dahil pagkakataon na nila na may angat ang kanilang mga posisyon sakaling madala nila si Light sa Queendom. Dahil dito ay nawala ang pagkabahala ni Sasha at bumalik na naman ang kayabangan nito. Dito na bumaba si Light para umpisahan na ang pakikipaglaban sa mga ito. Dahil dito ay ginamit na din ni Sasha ang dala niyang ocarina na siya palang sandata na hiniram nito sa kanyang ama. Naglabas ito ng 3 anghel na may kanya-kanyang tungkulin sa labanan. May pang-atake, pang-depensa at ang isa naman ang siyang healer nila. Kaya kahit nabigyan ni Light ng matinding pinsala ang isa sa mga ito ay nagawa lang itong mapagaling ng kanilang healer. Hindi naman makapaniwala sila Sasha sa ginawa ni Light dahil ang pagkakaalam niya ay level 15 lang ito. Kaya para hindi na siya magtaka pa ay ipinakita na ni Light sa kanya ang kasalukuyang level nito. Pero hindi naniwala dito si Mattel dahil napaka-imposible itong mangyari. Sinubukan ni Light na sirain ang ocarina pero nagawa siyang pigilan ni Mattel. Gamit ang sandata nito na tinatawag na Shield of Blessing and Retribution ay nagawa siyang mapatras nito. Kampante sila ni Sasha na wala nang magagawa pa sa kanila si Light. Pero napatawa lang bigla si Light dahil dito pa lang pala niya ilalabas ang totoo niyang kapangyarihan. Dito niya na tinanggal ang isa sa selyo ng kanyang God Requiem Gengner. Sa sobrang takot nila Sasha ay kaagad nilang pinaatake ang mga anghel kay Light. Ngunit sa isang atake lang ni Light ay naglaho na lang na parang bula ang 2 anghel. Napagtanto kagad ni Mattel na sobrang mapanganib ang hawak na sandata ni Light kaya pinalabas na nila ang Archangel. Inatake nito si Light gamit ang Holy Javelin ngunit tinapatan lang din ito ni Light ng kanyang sandata. Pinaatake muli ni Sasha ng ilang beses ang Archangel ngunit hindi pa din umuubra ang mga ito kay Light. Nang ibabato na sana ng Archangel ang kanyang sandata kay Light ay inunahan na ito ni Light. Muling pinagamit ni Mattel kay Sasha ang ocarina ngunit sa pagkakataon na ito ay wala ng anghel ang nagpakita. Katapos ay dito na din unti-unting naluso ang ocarina. Dito lang nila nalaman na ang hawak palang sandata ni Light ay isang Genesis class spear na kayang pumatay ng mga banal. Pero hindi na naman sila naniwala at kaya umano ng sandata ni Mattel na sanggain ang atake ni Light. Kaya pinagbigyan ni Light ang mga ito at muling sinubukan ng tibay ng sandata ni Mattel. Matapos itong masira ni Light ay napagpasyahan ni Mattel na umatras na para maipaalam nila sa Queendom ang tungkol kay Light. Ngunit nang ginamit niya ang Skyrunner Wings ay nagulat siya nang hindi ito gumana. May enchantment palang nilagay si Ellie sa tore para pigilan ng teleportation. Gayunpaman ay hindi pa din sila nawawala ng pag-asa dahil di magtatagal umano ay darating ang ibang miyembro ng White Knights para iligtas sila. Dito na pinapasok ni Light sila na Zuna para ipakita kina Mattel ang sinapit ng inaasahan nilang White Knights. Kagad namang napansin nila Jack ang kamay ni Light kaya hindi nila maiwasan na mag-alala. Dahil naubusan na ng pag-asa si Mattel ay may inalok na ito kay Light. Pwede umano silang magtulungan para sakupin ang Queendom ngunit kaagad siyang tinanggihan ni Light dahil paghihiganti at alamin ang katotohanan tungkol sa maestro at sa nangyari sa kanilang nayon lang ang layunin ni Light. Kagad namang itinanggi ni Mattel na parte siya ng plano na ipaligpit si Light at dito niya na din inilaglag si Sasha. Sinabi ni Light na wala naman siyang plano na galawin si Mattel dahil ang mag-aasikaso pala sa kanya ay si Ellie. Sinubukan pa ni Mattel na tumakas ngunit madali lang siyang dinakip ni Ellie. Nagmakaawa naman si Sasha kay Light at ipinaalala pa niya ang kanilang pinagsamahan. Pwede din umano silang magkaroon ng relasyon na siyang ikinagalit na ni Aoyuki. Buti na lang ay pinakalma ito ni Light bago pa nito magawang iligpit si Sasha.
Matapos masabi ni Light kay Sasha ang kanyang mga plano dito ay muli niyang ibinalik dito ang araw na ginamit nito sa kanya. Katapos ay pinasikaso niya na ito kay Mera para simulan na ang pagpapahirap dito. Ang problema ay naubusan na din siya ng lakas kaya bigla na lang siyang bumagsak. Bago siya mawala ng malay ay ibinalik niya muna ang soul seal ng kanyang sandata. Habang hinihintay nilang lahat na magising si Light ay naikwento ni Ellie kay Nazuna ang tungkol sa God Requiem Ginger. Ito ang nag-iisang extra rarity card na napalabas ni Light at ang tanging alam lang nila tungkol dito ay nagtataglay ito ng matinding kapangyarihan. Dahil sa panganib na dulot nito ay lumikha si Light ng magic seal sa tulong ng kapangyarihan nila Mei, Ellie at Aoyuki para maiselyo ito. Pero ngayong araw ay kinansela ni Light ang isang selyo para gawin itong sandata. Nang magkamalay si Light ay nakiusap sa kanya si Mei na wag ulitin ang ginawa niya kanina dahil isang kaharian umano ang umaasa sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang Elven Queendom matapos may balita sa kanila na nawala na sila ng kontak sa mga miyembro ng White Knights. Biglang dumating dito ang isa pang kawal para ipaalam sa kanilang lahat ang pagdating ng maraming dragon sa kanilang kaharian. Pinapangunahan ni Ellie ang mga ito at nais niyang makausap ang leader ng Queendom. Sa takot nila Leaf ay kaagad nilang sinunod ang gusto ni Ellie. Plano ni Ellie na tingnan din ang memorya ni Leaf dahil posibleng marami din silang makuhang impormasyon dito. Sinubukan pa ng mga kawal na protektahan si Leaf pero wala din silang nagawa dahil sa Super Arbor ni Ellie. Matapos niyang makuha ang mga impormasyon na kailangan niya ay inutusan niya din ito na pakawala na ang mga aliping tao sa Queendom. Dito na nagtatapos ang huling episode ng My Gift Level 9999 Unlimited Gacha Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video.